Sa unang eksena, may isang katawan na hinihila ng isang taong hindi natin nakikita ang mukha. Biglang nagising si Tamara, isang batang babae, mula sa isang masamang panaginip. Sumunod, makikita ang isang hindi kilalang tao kasama ang dalawa pang tao na naghuhukay ng libingan. Isang umaga, naligo si Tamara sa kanyang bathtub. Matapos niyang gawin ang kanyang mga kailangan, nakinig siya sa balita sa radyo tungkol sa isang batang babae na nawawala. Pagkatapos nito, umalis siya ng bahay para sa kanilang girls trip sa tabi ng lawa. Doon, nakilala niya si Jerry, isang tagahanga ni Tamara at isang deputy sheriff, na nasa pintuan. Nakiusap si Jerry na makipag-date muli kay Tamara, ngunit magalang siyang tumanggi. Nangako siya na tatawag siya kay Jerry, at nagpaalam sila sa isa't isa. Pagkatapos makipag-usap kay Jerry, nagmaneho na si Tamara at tumawag kina Maddie at Brooke, ang mga kaibigan niya, upang ipaalam na papunta na siya. Hindi nagtagal, naubusan ng gasolina ang sasakyan ni Tamara sa gitna ng daan. Pumarada siya sa gilid ng kalsada upang pag-isipan ang susunod niyang gagawin. Makalipas ang ilang sandali, may human-tong truck sa likod ng sasakyan ni Tamara. Bumaba ang lalaking may balbas na nagngangalang Merv at tinanong si Tamara kung ano ang nangyari. Sinabi ni Tamara na naubusan siya ng gasolina. Sinabi ni Merv na handa siyang tumulong basta't may kapalit ito. Muling inisip ni Tamara ang kondisyon ni Merv para tulungan siya. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, sinabi ni Merv na nagbibiro lang siya at pumunta siya sa kanyang truck para kumuha ng isang lalagyan ng gasolina. Nagkunwaring tumawag si Tamara sa mga kaibigan niya, sinasabi kung nasaan siya. Pagkababa ng telepono, tumingin siya sa labas ng bintana ng sasakyan at nakita si Kib, kapatid ni Merv. Tinanong ng magkapatid si Tamara kung saan siya patungo, at matapos niyang sabihin ito, iminungkahi nilang mag-party na lang sila sa tabi ng lawa. Ngunit sinabi ni Tamara na hinihintay siya ng mga kaibigan niya. Nagpasalamat siya sa gasolina at umalis. Sumunod naman ang magkapatid pagkatapos. Pagdating ni Tamara sa lawa, hinanap niya agad ang mga kaibigan niya. Pagdating niya, lumapit si Brooke sa ilang mga lalaki para humingi ng shot ng alak mula sa kanila. Tinanong siya ng mga lalaki kung saan siya mamaya, at sinabi niyang nasa bar sa bayan sila ng mga kaibigan niya. Nangako ang mga lalaki na pupunta sila at umalis si Brooke. Samantala, may mga matang lihim na nagmamasid sa mga babae mula sa malayo habang nagsasaya sila. Habang naghahanda para sa gabi sa loob ng kanilang motel room, nakarinig ng ingay sa labas sina Tamara at mga kaibigan niya. Lumabas sila para alamin kung ano iyon at nakita nila ang isang lalaking naglalakad. Dahil dito, pinatay nila ang mga ilaw, takot at dahan-daang lumapit sa pintuan. Doon nila nalaman na si Jerry pala ang kumakatok. Nagbigay si Jerry ng bulaklak kay Tamara at nag-usap ang dalawa bago siya umalis. Kinantsawan ng mga kaibigan si Tamara tungkol kay Jerry. Maya-maya, sumakay na ang mga babae sa kanilang sasakyan at umalis papunta sa bar. Pagdating sa bar, umorder sila ng 3 shot ng tequila pero hindi nanangil ng bayad ang bartender. Si Maddie ay pumunta sa banyo habang nagsasayaw ang mga kaibigan niya sa loob ng bar. Umalis si Tamara sandali para tingnan si Maddie sa banyo. Doon, sumangot si Maddie ng isang druga na nakuha niya mula sa isang babae sa banyo at sinabing huwag itong sabihin kay Brooke. Pagkatapos, umalis na sina Tamara at Maddie. 2 lalaki ang pumasok sa bar habang nag-e-enjoy ang mga babae sa kanilang gabi. Lumapit sila sa bartender at umorder ng 3 vodka na may kalamansi, pero sinabi ng bartender na wala siyang kalamansi. Sinabi ng hindi kilalang lalaki na ipadala ang mga inumin sa mga babae. Habang iniaabot ng bartender ang inumin sa mga babae, tinanong nila kung sino ang nagbigay. Tumingin ang bartender sa mesa ng bar pero hindi na niya nakita ang mga lalaki. Nagpasalamat ang mga babae at nagpatuloy sa kanilang kasiyahan. Habang nagsasayaw, biglang nahilo si Tamara kaya lumabas siya ng bar at humiga sa isang bench. Pagkatapos, 2 lalaki ang lumapit sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Tamara sa likod ng isang truck. Bumaba si Tamara at nagtago sa ilalim ng truck. Bigla siyang nakarinig ng boses ng lalaki na nagtatanong kung nasaan siya. Sina Merv at Kib, kasama ang ama nila, ay lumapit sa truck pero hindi nakita si Tamara sa likod. Hinanap nila si Tamara at natagpuan siya sa ilalim ng truck. Nakipaglaban siya sa kanila at nakatakas, tumatakbo papunta sa kagubatan. Ngunit nawalan siya ng malay nang tumigil siya para tingnan ang kanyang telepono. Sa susunod na eksena, ipinakita si Tamara na nakatali sa isang kwadra. Sinabi ng ama ng magkapatid na may plano ang Panginoon para sa kanya.
Nagbanta si Tamara na hindi sila makakaligtas sa ginagawa nila sa kanya, pero sinabi nila na palagi silang nakakaligtas at hindi siya ang una nilang biktima. Sinabi sa kanya ng tatlo na may obligasyon ang kanilang pamilya para sa Panginoon na kailangang tuparin. Sumagot si Tamara na may obligasyon din ang kanyang pamilya. Dagdag pa niya, galing siya sa kailaliman ng impyerno. Bigla siyang sinumpong ng seizure at nagsuka sa harap ni Kib. Pagkatapos nito, nag-usap si Kib at ang kanyang kapatid at ama tungkol sa sinabi ni Tamara, pero tiniyak ng ama nila na walang masamang mangyayari. Sa loob ng kwadra, pinaganya ni Tamara ang voice assistant ng kanyang telepono. Sinabi niya rito na tawagan si Jerry, pero nang sinagot ni Jerry ang tawag, namatay ang baterya ng telepono. Sa labas ng bahay, iniisip ni Merv kung ano ang gagawin niya kay Tamara kinabukasan habang nakalock ang mga pinto ng apartment. Iniisip ni Merv na si Kib ang naglock ng mga pinto, kaya sinabi niya kay Kib na tigilan na ang mga kalokohan habang nakatutok siya sa mga nakasaradong pinto. Biglang may lumakad na figurang nakasuot ng puti sa kanyang harapan. Maya-maya, binuksan ni Kib ang mga pinto at sinabing hindi siya ang naglock nito. Sinabi ni Merv kay Kib na kunin ang susi ng kanyang truck. Pagkatapos makuha ang susi, pumunta si Merv sa truck at pinaandar ang makina. Isang babaeng figure na nakasuot ng puti ang lumitaw sa harap ng kanyang truck habang pinaandar niya ito. Inararo ni Merv ang figure at bumaba siya ng truck para tingnan, pero wala siyang nakita. Pagkatapos nito, pumunta siya sa hapagkainan at nagdasal ang tatlo bago kumain. Sa loob ng kanyang kwarto, binuksan ng kanilang ama ang isang kahon na gawa sa kahoy at kumuha ng buhok ng babae mula sa maraming nakatabi roon. Hawak ang buhok, nagsimula siyang maglibang sa sarili. Habang ginagawa ito, unti-unting bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Nagalit siya at pumunta sa sala kung saan nanunood ng TV ang mga anak niya, at inisip niyang sila ang nanggugulo sa kanya. Binalaan niya sila na huwag na itong ulitin. Bumalik ang ama sa kanyang kwarto at bigla siyang sumigaw, tinatawag ang mga anak para pumunta agad sa kwarto. Pagdating nila, ipinakita niya ang mga kalansay ng tao na nakakalat sa kanyang kama. Paalala ni Kib ang tungkol sa sumpang binanggit ni Tamara, pero tiniyak ng ama na walang sumpa at inutusan si Kib na linisin ang kanyang kwarto. Si Merv at ang kanyang ama ay pumunta kay Tamara habang siya ay nakatali at tinanong kung paano niya iyon nagawa. Nagulat si Tamara at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinampal siya ng ama. Biglang may naramdaman silang galaw sa labas ng kulungan kaya lumabas sila upang tingnan, ngunit kusang naglock ang pintuan ng kulungan. Bumalik sila sa loob para tingnan ulit si Tamara bago tuluyang umalis patungo sa kanilang apartment. Samantala, si Jerry ay kumakain sa kanyang apartment nang mapakinggan niya ang voicemail ni Tamara na nagsasabing dinukot siya ng tatlong lalaki. Paulit-ulit niyang sinubukang tawagan si Tamara, pero palaging nasa voicemail ito. Balik sa kulungan, dumating si Kib kay Tamara at inamin na pinilit siya ng kanyang ama at ni Merv na gumawa ng mga masamang bagay. Sinabi pa niyang palaging sinasabi ng kanyang ama na ang lahat ng mga babaeng ipinapadala nila sa langit ay naliligtas. Tinanong ni Tamara kung naniniwala ba siya sa mga sinasabi ng ama niya. Sinabi ni Tamara kay Kib na hindi siya isang mangkukulam. Kaagad na huminga ng malalim si Kib at sinabing anghel si Tamara at karapat-dapat siyang maging sakripisyo nila. Kinagabihan, habang natutulog si Merv, ang babae na nakasuot ng puti mula kanina ay dahan-daang lumapit sa kanya at siya'y tinutokso. Biglang nagising si Merv at sumigaw ang babae sa kanya. Tumayo si Merv at kinuha ang kanyang baril. Pumunta siya sa silid ng kanyang ama at nakita niya itong nakaharap sa pader kung saan may nakasulat, "Do you miss us now?" Dumating si Kib at ipinaliwanag ng ama na si Tamara ang dyablo at pinabalik niya ang lahat ng mga babaeng isinakripisyo nila upang takutin sila. Kinabukasan, bumalik ang tatlo sa kulungan at pinalaya si Tamara upang ihanda siya sa isang ritual. Pinaupo siya sa harap ng mangkok ng tubig at tinanong ng ama kung tinatanggap ba niya ang Diyos bilang tagapagligtas. Hindi siya sumagot, kaya nilubog nila ang kanyang ulo sa tubig. Sa ikatlong pagkakataon ng pagtanong, sumagot si Tamara ng oo. Pagkatapos nito, dinala nila siya pabalik sa kulungan. Pagdating sa kulungan, natagpuan nila ang mga kakaibang buhol na nakabitin sa loob. Sinabi ng ama kay Kib na sunugin ang mga buhol at ihanda ang hukay. Tumanggi si Kib at sinabing hindi anghel si Tamara at hindi siya pupunta sa langit matapos ang sakripisyo. Pinilit siya ng ama kaya't sumunod siya. Samantala, nakita si Jerry na pumapasok sa bar at nagtatanong sa bartender tungkol kay Tamara at sa mga lalaking naroon noong gabing iyon. Dahil walang makuhang sagot, umalis si Jerry.
Sa kulungan, natanggal ni Tamara ang kanyang sarili habang naghuhukay si Kib. Nakita niya si Kib at nakipagtalo tungkol sa mga anghel at demonyo. Tinukso siya ni Tamara hanggang sa nagpakamatay si Kib gamit ang isang asarol at nahulog siya sa hukay na hinukay niya. Pagkatapos, lumabas si Merv ng bahay at hinabol si Tamara habang tumatakbo siya sa kagubatan. Maya-maya, nagising ang ama sa loob ng bahay at tinawag ang kanyang mga anak. Natagpuan niya ang katawan ni Kib sa hukay. Biglang nakarinig ng iyak mula sa kagubatan ang ama kaya't sinundan niya ito, pero nawalan siya ng malay nang makita ang dalawang babaeng nakaputi at may nakakatakot na maskara sina Brooke at Maddie iyon. Patuloy na tumatakbo sa kagubatan si Tamara at inundayan si Merv ng bato sa ulo matapos ang kanilang laban. Dinala ni Tamara ang katawan ni Merv pabalik sa kulungan kung saan naghihintay sina Brooke at Maddie kasama ang katawan ng kanilang ama. Kinagabihan, nakita si Jerry na nagmamaneho sa highway upang hanapin si Tamara. Samantala, tinalian ng mga babae sina Merv at ang kanyang ama. Ginasing nila ang dalawa at ibinunyag na matagal na nilang binabantayan ang mga ito. Nakikipaglaro ang mga babae sa kanila at sinabing maglalaro sila ng tinatawag na 2016 Angels, bilang ng mga babaeng dinukot nila. Sinabi nila na May 16 na segundo ang dalawa upang makalaya at makatakas. Nakalaya ang ama at iniwan ang anak, pero binaril siya ng mga babae. Narinig ni Jerry ang putok sa di kalayuan at tumawag ng backup. Samantala, nakatakas din si Merv ngunit binaril siya ng mga babae. Dumating si Jerry sa eksena at umalis sila. Pagkalipas ng ilang panahon, nakatanggap ng tawag si Maddie mula kay Brooke na sinabihan si Tamara na tingnan ang kanyang email. Pagbukas ni Tamara ng email, nakita niya ang isang poster ng nawawalang tao. Ngumiti siya kay Maddie at sinabing, "Girls Trip." Dito nagtatapos ang pelikula, na nag-iiwan ng ideya na ang mga babae ngayon ay mga lokal na vigilante. Salamat sa panonood, mga kaibigan.